Panoorin ang eksenang ito mga kapatid. Gabi ng January 31, 1953, isang napakatinding bagyo ang sumabay sa napakataas na high tide sa mga baybayin ng Netherlands. Habang natutulog ng mahimbing ang mga tao, biglang gumuho ang mga dike at pumasok ang isang kulay tsokolating tubig sa mga kabahayan. Mahigit 1,836 ang nalunod, habang daan-daang libong residente ang nawala ng tirahan. Ito ang tinaguriang water snowdrum, ang pinakamalalang trahedya na yumanig sa kasaysayan ng Netherlands. Pero alam mo ba na sa kasalukuyan, kahit ang bansang ito ang may pinakamababang kalupaan sa Europe na mas mababa pa sa sea level, nagawa nilang tuluyang puksain ng baha nang hindi na umaasa sa mga naglalakihang sementong pader. Sa halip na kontrahin ng puwersa ng kalikasan gamit ang naglalakihang seawall, gumawa sila ng pinakamalaking flood control project sa mundo na ang ginamit ay mga puno, putik at damuhan. Paano nila ito ginawa? Paano tinalo ng Netherlands ang baha sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kalikasan at ano ang sekreto ng kanilang Room for the River project? Upang maunawaan ang kakaibang konseptong ito, balikan natin ang aral ng kanilang kasaysayan. Matapos ang malalang trahedya noong 1953, nagtayo ang Netherlands ng tinatawag na Delta Works. Isa itong dambuhalang sistema ng mga sementong dams at storm surge barriers sa tabing dagat upang harangan ang galit ng karagatan. Ngunit pagdating ng dekada 90, na-realize ng mga Dutch engineers ang isang masakit na katotohanan. Kahit gaano pa kataas at katibay gawin ang mga sementong dike sa tabi ng mga ilog, darating ang panahon na mas mangingibabaw ang lakas ng ulan at tubig dahil sa climate change. Naisip nila na kapag sinakal mo ang ilog sa loob ng makikitid na pader na semento, lalong lalakas ang ragasa nito kapag ito ay bumigay. Para itong galit na leon ay kinulong mo sa isang maliit na hawla. Kaya noong taong 2006, inaprobahan ng kanilang gobyerno ang isang malaking proyekto na tinatawag na Room for the River. Nagkakahalaga ito ng mahigit 2.3 bilyong euro. Ang konsepto nito ay simple pero matalino. Sa halip na labanan ng ilog, binigyan nila ito ng sariling daanan o espasyo. Kung dati ay nagpapatayo sila ng pader para harangan ng tubig, ngayon ay winasak nila ang mga lumang dike at inilipat ito pabalik sa tuyong lupa upang palawakin ang daanan ng ilog. Ginawa nilang mas malapad ang mga pampang at hinukay ang mga putik upang mas lumalim ang natural na daluyan ng tubig. Dito naman papasok ang kahalagahan ng puno at putik o ang tinatawag ng mga eksperto na nature-based solutions. Ang mga malalawak na lupain sa tabi ng ilog na dating ginagamit bilang mga pastulan ng mga baka ay tuluyan nilang binili sa mga magsasaka sa napakalaking halaga. Ang mga putikan at damuhang ito ay ginawa nilang mga multi-purpose floodplains o mga natural na spillway. Nagtanim sila ng milyon-milyong puno ng willow, black poplar at mga matinik na halaman na natural na sumisipsip ng tubig at nagpapabagal sa hagupit ng agos ng baha. Kapag tag-araw, ang mga lugar na ito ay tuyo at nagsisilbing magagandang pasyalan para sa mga turista, pasyalan ng mga hayop at wildlife conservation zones. Ngunit kapag dumating ang matinding tag-ulan at bumugso ang bilyon-bilyong litro ng tubig mula sa mga bundok ng Europa, ang mga gubat at putikang ito ay nagsisilbing isang dambuhalang sponge. Hinahayaan ng gobyerno na kusang malubog sa baha ang mga kagubatang ito nang walang nasisirang kabahayan o ari-arian. Ang tubig ay may malayang mapupuntahan, kaya naman bumababa ang pressure at level ng tubig sa mga pangunahing lungsod. Upang mapanatili naman ang tamang balanse ng kalikasan, nagpakawala rin sila ng mga ligaw na kabayo, baka at mga beavers. Ang mga hayop na ito ang natural na kumakain sa mga damo at nagpapanatili sa tamang kapal ng kagubatan upang hindi naman tuluyang mabarahan ang daloy ng ilog kapag ito ay umapaw. Ang engineering ng Netherlands ay hindi na umaasa sa artificial infrastructure kundi ginagabayan na ng mismong biological ecosystem ng kalikasan at ang resulta ng proyektong ito ay isang napakalaking tagumpay. Nang dumanas ng matinding stress test ang buong rehiyon dahil sa mga dambuhalang bagyo kamakailan, ang Netherlands ay hindi nakaranas ng kahit isang gasgas o pinsala. Habang ang mga katabing bansa sa Europa ay nalubog sa baha, ang Netherlands ay nananatiling tuyo at ligtas. Ang pagbabalik sa natural na gubat at putik ay nakatipid sa kanila ng bilyon-bilyong euro na sana ay nagastos sa pinsala ng kalamidad. Ipinapakita ng Netherlands sa buong mundo ang isang napakasakit na sampal sa modernong engineering na ang baha ay hindi natatalo sa pamamagitan ng pagpapakita ng tibay ng semento o sa pagtatayo ng mas matataas na flood walls. Natatalo ito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pakikipagtulungan sa kalikasan. Ang ilog ay hindi isang kalaban na dapat ikulong. Ito ay isang kaalyado na kailangan mo lang bigyan ng kanyang sariling espasyo at daanan. Kaya naman sa susunod na makarinig kayo ng balita tungkol sa bilyon-bilyong pisong flood control project na gawa sa semento pero napapasukan pa rin ng baha, alam nyo na ang pagkakaiba. Ang tunay na epektibong solusyon ay hindi laging matigas. Minsan ito ay kasing lambot lang ng putik at kasing berde lang ng mga puno.
Kung namangha ka sa kwentong ito kung paano binago ng Netherlands ang kanilang kasaysayan mula sa matinding trahedya noong 1953 patungo sa isang ligtas na paraiso ngayon gamit ang kalikasan, huwag mong kalimutang i-follow ang aking page. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para sa marami pang ganitong makabuluhang kwento. Peace out!